bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News, interview ni Karen Davila kay Mayor Benji Magalong tungkol sa flood control hearing, panahon ni Lacson at ito, panahon ngayon ni SP Cayetano o Pia Cayetano Marcoleta. At dito, lantaran, sinabi ni Mayor Magalong na bakit hindi tinatawag yung Brave 18 Marines. Wow! Salamat at nagpahayag ng ganitong I don't know, hinaing ba? O kasi nga bakit hindi pinatawag yung Brave 18 Marines? Yun ang malaking question sa pamumuno ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee. O, pakinggan natin ang interview. Composition of the new Blue Ribbon Committee was already announced with Senator Pia Cayetano as the chairperson, Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta as the vice chairpersons. Are you optimistic that with the new composition of the Senate Blue Ribbon Committee, there will be a deeper investigation into the flood control? Well, I don't have any question on the credibility of Senator Pia. No? Ito si Senator Jinggoy naman, kakilala rin din natin yan. Kaya lang, isa sa mga akusado. No? At the same time, si Senator Marcoleta rin, meron din siyang hinaharap ngayon na accusation. So siguro kailangan baguhin din nila uli yung composition. Pero as I've said, I have no doubt on the credibility of Senator Pia. But were you satisfied of how the previous probe went when Senator Ping Lacson actually completed the report? He did have, it was a challenge to gather signatures to sign that committee report. Well, marami kasing haka-haka din eh. No? Marami ring hindi satisfied dun sa investigasyon kasi nga bakit hindi sinali yung mga Marines at bakit hindi gaanong nagkaroon ng more deeper investigation into the allegations of the 18 Marines. Pero may point naman si Senator Lacson na sinasabi niyang tainted kasi yung kanilang mga statements, yung kanilang mga pinipresentang ebidensya. Pero nasa nasa appreciation na yun ni Senator Lacson. Pero ang dito kasi is, ang nakakalungkot dito, why is it that many of the senators do not want to affix their signature sa report? And it appears na it is more of political affiliations rather than doing what is right and supporting the investigation. Hindi ganoon eh, kanya-kanyang protektahan ng kanya-kanyang mga allies. Kaya yun ang nakikita ng ating Mayor's Food with Governance. Nalulungkot, para bang ganyan na ba kahina yung ating institusyon. So lumalalim yung pagkadismaya ng ating mga mamamayan, nadedemoralize din yung ating mga empleyado, at syempre parang umihina talaga yung ating mga demokratikong institution. So, alaki ng impact sa bayan natin to. Okay, now you were once a part of the ICI. How would you describe the findings of the ICI? Do you believe that the ICI has pursued all angles possible to uncover the truth about the 2025 national budget and how it was used for alleged flood control projects? Well, Karen, if you look at the results of the investigation of the ICI, only very few were actually comprehensively investigated. Kaya if you go over all the documents that were submitted by the ICI to the Ombudsman, many of these are actually only referrals. These are not complete investigation reports na dumaan sa isang case investigation plan. Wala. Dahil nga wala siyang kakayahan. It doesn't have the capability and the capacity to launch an investigation. Kaya most of these are actually done through interviews, tapos referrals na lang. What do you mean by referrals? Parang, ito yung mga nalaman namin, so Ombudsman, please conduct investigation. So parang nagkaroon ng parang nagkaroon isang level na sayang lang. Sayang lang. Kasi nga, one is, it doesn't have the funds. Second is, limited yung kanyang powers. Third is lack of workforce to be able to perform its mandate. Kaya talaga nakakalungkot lang na nag-create ng ICI eventually
hindi rin niya na-perform yung kanyang talagang full mandate. No. So, Very dedicated yung mga commissioners at yung mga personnel doon. Pero, without the right support, hindi mo talaga ma-perform. Maski na napakagaling mo pa, hindi mo ma-perform yan. no. So, kumbaga sinasabi niyo, hindi natupad ng ICI ng lubusan na ang kanyang tungkulin. And just to review a bit, because some have already said, it seems that other big stories have overtaken the flood control investigation. So based on the ICI report, some prominent senators are now facing, no? So some individuals were recommended for prosecution and further investigation. But there are 3 senators that are now facing plunder and also bribery recommendation. Okay, so salamat. Nagkaroon ng Right. Salamat at nabanggit ni Mayor Magalong bakit hindi pinatawag yung Brave 18 Marines. Yun ang claimor ng nakakarami sa taong bayan. At ngayon, dahil nabago ang Senate leadership, June 4, papatawag na. Ito na ang matagal nating hinihintay at salamat at magkakaroon na po ang katotohanan. May papayag na bang katotohanan? Dahil, excuse me, sa isang hearing na ganyan, makross-examine ng mga senador ang Brave 18 Marines. Diyan tayo makakahusga, taong bayan, kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Ganun lang sana kasimple. Yung kay Senator Lacson, kung katulad pa ng dating Lacson na kilala natin, yung talagang walang pinagtatakpan, ipatawag mo. Pag nagsinungaling, i-contempt mo, ikulong mo, ganun lang. Bakit hindi niya pinatawag? Yan ang tanong ng bayan na hindi masasagot hanggang kailanman. Ebidensya ng pananakot laban sa mga Brave 13 senators ibubulgar. Nagbabala si Senate President Alan Peter Cayetano na may mga senador umanong handang maglabas ng ebidensya sa mga susunod na araw upang patunayan ang umano'y pananakot at intimidation na naglalayong pigilan ang pagbuo ng tinatawag niyang Independent Senate. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na may mga senador umanong nakararanas ng matinding pressure upang lumipat ng panig o suportahan ang ibang grupo sa Senado. Ayon sa Senate President, hindi lamang umano simpleng panghihikayat ang nagaganap, kundi may mga banta pa raw na maaring maharap sa mga kaso o gawing mahirap ang buhay ng ilang senador kapag hindi sila sumunod. Ito ang payag ng SP Cayetano. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. Nauna nang iginiit ni Cayetano na may mga pagtatangka umanong hadlangan ang kasalukuyang mayorya na kanyang inilarawang isang fully independent majority at sinabi niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na wala umanong impluwensya ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at sa pagbubuo ng mga committee. Yan. Ito ang inaabangan ko. Example, si Senator Jinggoy Estrada, mabuti nga na lang, salamat sa mga dasal ninyo, dasal natin, at yung warrant of arrest na na-issue sa kanya is bailable. Kaya hindi siya nakulong. According to Senator Marcoleta, sinimulan niya na sa kanyang programa sa Net25. Dapat malaman ng taong bayan kung ano ang hirap na pinagdaanan ni Senator Jinggoy dahil minuto, oras-oras, tinatawagan na kumalas na sa Brave 13 para masolve ang kanyang problema. Pinapipili daw siya, prinsipyo o plunder, kaso kulong. Ganon. Kaya, bilib ako kay Senator Jinggoy sa tibay ng dibdib, lakas ng prinsipyo, lakas ng tama, kung ano pa, red horse,
lakas ng tama sa paninindigan, yan ang tunay na lalaki. Senator Jinggoy, at sana magsasalita siya. Kung tinatawagan, at least nasa cellphone niya yung conversation. Yan. To me, isa ng ebidensya yun. Sino yung mga tao na kumakausap sa kanya na kumalas? Kasi sabi ni Senator Marcoleta na ang tanging pakay lamang ay hindi yung para i-prosecute, para makulong. Hindi. Ginagamit lang yung kaso-kaso para ma-pressure, mapilitan nila ang ibang senador sa majority na kumalas. Yan. Example si Senator Jinggoy. Kaya lang, nagsalita na siya. If this is the price I had to pay, so be it. Ikulong niyo ako kung kailangan kong makulong. Kaya ipagdasal po natin si Senator Jinggoy. Senator Marcoleta, susunod na yan. Sasampahan. I don't know with Senator Joel Villanueva and Senator Escudero, susunod na yan. But the fact, ito, I hope I am correct, ano? Sana magdilang anghel ako. The fact na tumindig sa prinsipyo si Senator Jinggoy, the fact na hindi nagpapatinag si Senator Marcoleta, I believe, itong dalawa, si Senator Joel Villanueva and Senator Escudero, hindi rin yan magpapatinag. Nagsalita na si Senator Villanueva na hindi siya kakalas sa Brave 13. Nagpahayag na siya, kahit anong mangyari. So, isa na lang naiwan na pwede nilang mapiga, Senator Escudero. Sa tingin ko, hindi rin ito. Independent-minded ito. Hindi nila kayang hawakan sa liig. Tingnan nyo na lang, noong 2024, noong nagkudita sa Senado, inalis nila si Senator Subiri dahil ayaw niyang suportahan yung People's Initiative Charter Change. Pinalit nila si Senator Escudero. Anong nangyari? Wala rin. Kasi anti-charter change si Escudero. Kaya, tingnan nyo nung impeachment case last year. Grabing pressure na forthwith, simulan kaagad ang impeachment trial. Hindi siya nagpatinag. Daan-daan lang. According to calendar. Na lumabas, tama. Kinatigan ng Supreme Court yung forthwith, hindi kaagad-agad. Depende sa diskarte ng impeachment court. Kaya may paninindigan. Yan, yung apat na yan. Marcoleta, Jinggoy, Villanueva, and Escudero. Kaya wala silang mapapala. So, anong mangyari? Wala. Mag-uol kung sa Bisaya, I don't know. Hindi nila kayang kunin ang Senate majority. Ito na ang pinakamalakas na Senate majority so far sa tingin ko. Kahit manipis, kasi 13 lang eh. Kailangan lakas naman ang samahan. Sabi nga ni Senator Camille Villar ang kakalas sa amin, masahol pa kay Judas. Magkapatid na Villar, hindi na nila kaya yan. Palaban na yan. Lalo na si Senator Loren. Hindi yan kakalas dahil napasubo na eh. At saka nandyan yung anak niya, lumalaban sa administrasyon, kailangan niyang suportahan ng kanyang anak. Kaya good luck sa minority. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang 2028 na yan. Sa tulong ng Diyos, naniniwala ko, manatiling intact ang samahan ng Brave 13 Senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.